Yon, hello, good afternoon Cornerstone Magigina. Bago tayo mag-start, pakingitian muna yung mga katabi natin at sabay-sabay tayo magpugi sa Panginoon. Amen! Raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. Raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive.
done in this place. Yes, God. Yes, God. You know, in 1 John 3 verse 1 it says, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God, and that is what we are." Can you look somebody and can you tell them that that is who you are? Amen. We are loved by God because that He is. And as we continue to worship, let's open our hearts and receive His love. Amen. Thank you, Jesus. We open our hearts to receive your love. Come on, let us worship the Lord with all our song. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We open our hearts to receive your love. Oh, 'cause you go before me and you go behind
hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think a snow. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You're always been perfect. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You are always perfect. You're always been perfect. You're always been perfect. Always been perfect. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Come on, lift up your voices. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Come on, make it louder. Sing He wonderful. Sing hallelujah. Christ is risen. Bow down before Him. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, praise God. And oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of sing it again. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was brought with the precious blood of Jesus Christ. Whoa, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we humbly bow down, Panginoon, sa inyong harapan, Panginoon, Lord God. Kalugdan niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo po, Panginoon, na puspusin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ang bawat isa. Patuloy niyo po kami bigyan, Panginoon, ng kapayapaan sa aming mga puso at isipan, Panginoon, Lord God. Lord, i-stretch niyo po, Panginoon, Lord God, yung aming mga puso, Panginoon, Lord God, para makapaglingkod, Panginoon, sa iyo po, Panginoon, at makapagbigay ng kapurihan, Panginoon, na
na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya, Panginoon, na pinagkakaloob niyo po sa araw-araw, sa buhay namin, sa pamilya namin, Panginoon, sa aming mga kaibigan, Panginoon, Lord God. Sa lahat, Lord God, lubos-lubos kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, katagpuin niyo po kami ngayong hapon na ito, Panginoon, maging sa iyong salita, Panginoon, Lord God, katagpuin niyo po kami, Panginoon. Muli, Panginoon, sa iyo po namin binibigay ang pinakamataas na papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng magsabi ng Amen. Palakpakan po. Good afternoon po. Good afternoon. Welcome po sa ating 5 p.m. service. So, sa ating giving, may gusto lang ako i-share. Kasi every month, di ba nagpapalit tayo ng theme natin, tapos iba-iba yung message, iba-iba yung napapakinggan natin. And the only constant message na every Sunday napapakinggan natin is yung message about giving. And sometimes, sa sobrang parang norm na sa atin, parang wala na siyang bigat yung mga sinasabi dito about giving. Minsan, parang patalastas na nga lang. Pero I want to share yun sa James 1 verse 22, sabi doon, "But don't just listen to God's word. You must do what it says. Otherwise, you are only fooling yourselves." So, basically sinasabi lang ng verse na wag lang basta naririnig natin yung mensahe, wag lang basta parang naririnig natin sa kaliwa tapos labas sa kabila. So, dapat ginagawa rin natin yun. Dapat merong pagkilos and may action. So, yun lang po. Pwede na po tayong magbigay. Yan. Marami pong reminder po pala. Amen. Thank you. Reminder po pala yung mga pledges po natin na pinledge po natin nung nakaraang Thanksgiving. Yun, nire-remind ko lang po kasi commitment natin yung kay Lord para baka lang po nalimutan natin. So, yun lang po. Maraming salamat. Thank you, Jamir. Good afternoon, everyone. Before po yung announcement, saka before ko ipakilala yung ating speaker, gusto ko lang i-share kanina sa Praise and Worship. Meron lang akong tanong. Meron ba ditong nagmahal na tas hindi binahal pabalik? Charot. Sad. Meron ba ditong nagmahal na tapos maling tao pala yung minahal niya? Daming nag-react. Char. Buti na lang nakita ko na yung tama for me. Hindi. Kaya ko siya shinare kasi na-realize ko lang kanina, di ba, nung kumakanta tayo, how great it is to be loved by a good father. So, imagine how great that love is. A father who is perfect in all of his ways ay mahal tayo, di ba? That's who we are. Mahal tayo ng Panginoon, and also maganda rin yung message na sinasabi niya na forgiveness is always there for us and yung arms niya is always wide open for us. So, yun lang, na-share ko lang. Wala lang. Wala lang, ito na, mag-a-announce na ako. Okay, so for our announcements, first of all, open pa rin po ang ating cell group with the theme Lahat Kasali, Kasali Lahat. So, schedules are posted. Will be posted on the screen. So, you may reach out po kay Ate Kath. Ayun po, yung naka-block doon. Kay Ate Avic. And kay Kuya Pao. Ayan. So, para po mako-coordinate kayo sa inyong preferred cell group based po sa availability ng inyong schedule. And also, on November 30, we have a special projects and programs. Production team training and equipping. This is 10 a.m. to 2 p.m. dito po sa church. Para po sa mga attend, dapat po nandito na tayo by 9:30 a.m. So kita-kita po tayo dyan. Coverage of the training would be design events and concepts, handling creative and technical execution,
management of event logistics, and many more. So, pre-register now to reserve your slots. Pwede po kayong mag-message sa Facebook page natin to reserve. Free po ito for Cornerstone team. And then outside of Cornerstone po, merong 250 pesos na registration. Inclusive na po ito of lunch. So again, kita-kits po tayo November 30, 10 a.m. to 2 p.m. dito po sa church. And also on December 17, 2 weeks from now, we will be having our church Christmas party. So combined service po ito in the afternoon for 10 a.m., 11:30, and 5 p.m. So announcements na lang po will be further posted po in the coming days. Also, Cup of Grace, we have food po dito sa likuran. We can get coffee and merienda while doing fellowship po with our church members. And other announcements po, prayer meeting, regular pa rin po every Wednesday, 6 p.m. at Emam's Garden. Bible study sa Concepcion 1, Kusina sa Garahe, every Thursday, 4 p.m. And Sunday worship services, 10 a.m. and 5 p.m. po. And also 11:30 a.m. for Jenners. So, ayun lang po, hindi ko na po patatagalin pa. Let us welcome our speaker for this afternoon, Brother Pao Villarete. Yun eh. Amen. Okay na ba? Ayos ba? Ayun. So first time kong magko-quote dito sa church. Kasi alam kong naalala ko na last time ko nag-quote dati, alam ko nag-preach ako sa eto din, etong quote na rin to. And I think God, kasya na siya sa akin. Nung nasa Canada ako noong 2019. So, I thank God dahil, ayun, buhay pa rin ang quote ko na to. Pero ayun, before anything else pala, may nakikita tayo mga bago dyan. Ayan. So, pwede pakitapik. I'm glad you're here. Yan, sila Ate Zara. Actually, si Coach naman, umattend siya ng 10 a.m. So, welcome sa 5 p.m. And also si Nel. Hi, Nel. So, welcome sa 5 p.m. service. Ayan. Okay, so, before tayo mag-start, may tanong muna ako. Sino ditong mahilig sa rice? Taas kamay. Ay, hindi kayo mahilig sa rice. Grabe naman kayo. Pinoy ba kayo? Lahat tayo, di ba? Ayun, mahilig sa rice kasi basic commodity na siya, to be honest. At yung iba kasi, syempre, yung rice nga, di ba, sa isang meal, pwedeng 2, 3, 4. May nakakalima ba dito? 6, 7? Nako! Nako. So habang tayo ay nagmamature, nag-age, nababawasan na tayo sa pagkain ng rice. Kaya medyo conscious na tayo with our diet. Pero ayun, i-share ko lang yung mga bagay na regarding sa rice ng Pilipinas. Alam nyo ba na every July to December, yung peak production ng rice pala dito sa Philippines. Why? Kasi mas ma-okay pala yung wet season na pagtamnan at magbo-bloom tapos kaysa sa dry season or summer. Tapos, ang isang palay pala, trivia to kay Kuya Kim. 112 days ang kanyang tinatagal from siya ay itanim hanggang sa mag-mature. So, yung pwede nang anihin. 112 days, so ilang months yun? 3 to 4 months. So, and also, kailangan pala araruhin muna yung lupa ng fields na paglalagyan natin ng seeds. Kasi, pansin nyo ba pag halimbawa kayo ay nagtanim tapos lalagyan nyo lang yung seed sa ibabaw, hindi siya tutubo. Most probably, hindi siya tutubo. Kasi kailangan malalim siya. So, kailangan inaararo. So, pero Kuya Pao, sinasabi mong to, magtatanim ba kami ng palay? Ayun. Actually, magtatanim tayo. Pero hindi palay ang itatanim natin ngayong hapong ito. Related to sa topic nating magtanim ay di biro. Yun. Alam nyo ba na ang Word of God is termed as a seed na kailangan pagtamnan. And just like rice, bago ito maging rice na pwede nating kainin, ang seed ay tinatanim muna sa soil.
At sabi nga dun sa third na fact, inaararo muna yung lupa, lumalambot bago siya pagtamnan. And also, there's a passage in the Bible na that tell us that there is a right kind of soil to be planted with the right kind of seed. Amen. So sabi sa, let us open our Bible muna, syempre. To Matthew 13 verse 3 to 9. Yan. So hopefully sana may mga Bible kayo or sa phones nyo, mayon. So, sabi doon sa verse 3, then he told them many things in parables, saying, a farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, and where it did not have much soil, it sprang up quickly, so siya ay lumago, kaso ito ay natuyo dahil because the soil was shallow. When the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. Other seed fell among thorns, verse 7, which grew up and choked the plant. Verse 8, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 160 or 30 times what was sown. Verse 9, whoever has ears, let them hear. So, skip tayo sa mga verses, punta tayo sa verse 18 to 23. Sabi doon, verse 18, listen to what the parable of the sower means. When anyone hears the message about the kingdom of God and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. This is the seed sown along the path. Verse 20, the seed falling on the rocky ground refers to someone who hears the word and receives it with joy. But since they have no root, they last only a short time. When trouble and persecution comes because of the word, they quickly fall away. The seed falling among the thorns refer to someone who hears the word, but the worries of this life and the deceitfulness of the wealth choke the word, making it unfruitful. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produces a crop yielding 160 or 30 times what was sown. So before tayo mag-continue, let us pray muna. Hallelujah, Father. Hallelujah, Father. Lord, maraming salamat po sa gabi, sa hapon na ito na ibigay mo po sa amin. Truly, Lord God, na binibigyan mo kami ng pagkakataon makinig ng iyong mga salita. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na not just to understand, Lord God, but to also apply yung mga matututunan namin ngayong hapong ito. We pray, Lord God, that you open up our hearts, Lord. You open our eyes and let us listen, let us understand, let us hear kung ano po yung tamang message na gusto mong ibahagi po sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, na-mention sa passage natin na ito, kaya ako nag-skip kanina kasi yung in between Matthew 13 verse 9 to 18 ay nagbanggit siya doon tungkol sa parable. Okay? So na-mention ni Jesus Christ about the parable. And na-mention niya na sa bawat passage, okay? So, ang nangyari kasi nito, may nagtanong. Noong mga time na yon, may nagtanong na disciple niya. Kasi hindi nila maintindihan. So, ang nangyari kasi, nagsasabi si Lord Jesus Christ ng mga parable, pero hindi maintindihan ng mga tao. So nagtanong yung disciple ni Lord Jesus Christ. Sabi, why are you using parables? Bakit ito yung ginagawa mong mode of learning? Di ba, syempre, sa atin, may mga teachers tayo, we have different modes of learning. Pero dito,
ang ginawa ng mode of learning ni Lord Jesus Christ is parable. Wala pa kasing computers nun eh. Kaya more on ano lang tayo nun. Okay? So sabi niya, highlight ko verse 13. This is why I use these parables. For they look, but they don't really see. They hear, but they don't really understand, or they don't really listen or understand. Sa Tagalog, ito, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng mga talinhaga. Diba? Sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakikita at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Parables are meant na pag-isipan natin. Alam nyo ba? Alam nyo ba na tayo ay ginawa ni Lord na intelligent individual? Sino intelligent? Lahat tayo intelligent, di ba? Kasi we are capable of thinking. Lahat tayo nag-iisip. Sino bang hindi nag-iisip dito? Wala naman, di ba? Di ba? So, lahat tayo nag-iisip. At ayaw kasi ni Lord na spoon feeding. Ayaw nyo spoon feed na, ito ibig sabihin niya, ibibigay ko lahat sa'yo. Di ba? Pag ganon, hindi na mag-iisip yung mga tao. They are meant na mag-ano na lang. They are meant na talagang, kung ano lang sabihin, literal. Diba? Kasi pag gano'n, ang gagawin ng mga tao, magtatanim ng mga yan. Magtatanim yan. Diba? So, nabanggit niya patungkol sa, actually, Lord Jesus Christ, patungkol sa pagtatanim. So, sa pagtatanim, we have different na kailangan natin. First is yung soil, and then pangalawa, seed, and then yung water and sunlight. Naalala ko po, nung third year high school ako, TLE class namin yun. I don't know kung may TLE pa ngayon. Wala na ata. Technology and Livelihood Education. Meron pa. Ayun. At least hindi pa mawawala. Hindi pa ako nawawala sa ano. Hindi nyo alam kung anong edad ko. So, tinuruan kami magtanim ng teacher namin ng third year. At namanggit niya na meron daw seed na tumutubo depende sa lupa. Katulad ng halimbawa, ang mga cactus, usually sa ano sila, nagbo-bloom sila kahit walang masyadong tubig, kahit yung tipong yung lupa is tawag doon, rocky, 'di ba? Tapos yung iba kailangan may maayos na lupa. Isa sa naalala ko sa kanya actually is yung pronunciation niya. Ang tawag niya sa soil ay soil. Soil, maulit-ulit 'yun. Soil, this is the kind of soil. Pero hindi siya Bisaya. Ganun lang talaga pronunciation niya. And other than that, isa sa mga natutunan ko sa kanya is hindi daw mag-grow ang seed pag hindi okay ang soil. And merong good seed para sa good soil. Laging ganun. Ibig sabihin may bad seed pala. At may bad soil. Okay? So ganun din pala salita ng Lord na na-mention niya regarding good seed. Kasi actually, yung sa parables na to, Matthew 13, sunod-sunod na parabola to eh. Parables to, different parables sunod-sunod. And nabanggit dun sa verse 14 is meron daw palang good soil. Good seed. Kasi yung iba, weeds. Okay? So, yung iba din is, ano ba? Basta may right soil. Okay? May weeds. Okay? So, ganun din pala salita ng Panginoon. Kailangan ang salita ng Panginoon pala, itinatanim natin sa right soil. Hindi soil, right soil. And also, we do need, and para mag-grow yon. Okay? At pakidaman nga natin yung puso natin. Nasaan yung puso nyo? Nasa gitna, Nabanggit ni Jamil last time. Nasa gitna ang puso natin, hindi nasa kaliwa. At hindi nasa kanan. Meron pa sa kanan? So, nasa gitna ang puso natin. Tumitibok pa ba yan? Tugtog, tugtog, tugtog. Baka naman nasa ibang tao na yung puso natin. Wag naman sana. Okay? And also, ayan, ang puso natin pala, it's like a garden. So soil siya na pwede natin pagtamnan. Okay? Pwede pagtamnan ng kung ano-ano. And also,
sa pagtatanim, kailangan din natin ng water and sunlight. Dahil nahihirapan tumubo ang isang binhi na walang tubig. Ganon din sa puso natin. Nahihirapan tumubo ang salita ng Panginoon sa ating mga puso pag walang tubig. At sino makakapagbigay ng tubig na yon? Yon ay si Lord Jesus Christ. He is the living water. Okay? So lagi nating tatandaan na kung walang tubig, kahit durog na durog ang puso natin, kahit para siyang lupang inararo, seed, hindi magbo-bloom. Amen? Amen. So, balik tayo sa heart. Okay? So, kasi siyempre, ang topic natin is about magtanim ay di biro. 8 patungkol to sa pagtatanim sa ating mga puso. Okay? So, makikita natin sa points natin yung different types of heart. Yung first heart, okay? Ano ba yung maging resulta ng salita ng Panginoon pag tinanim sa ating mga puso? Ngayon, pag tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ano yung maging resulta niya sa ating mga puso? Diba? So, there are different types of heart. First type of heart. Ito yung lazy and stubborn heart. Or ito yung puso na bugnutin at tamad. Pagkasabi na sa katabi, hindi ako yan. Hindi ikaw yan. Wag mo i-claim na ikaw yung tamad. Okay, hindi ako yan. Hindi ako bugnutin. Yan. So ito yung scattered ng seed, some fell along the path, and the birds came and it ate it up. When he hears the word, anyone hears the word about the message about the kingdom of God and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in their hearts. This is the seed sown along the path. Ito yung mga tinatamad na mag-aral ng salita ng Diyos. Nako! Kasi ang pag-aaral talaga may times Sino ba nag-aaral dito? Nag-aaral na tayo lahat, di ba? At minsan, dumadating sa time na kahit anong gusto natin, tinatamad tayo. Di ba? Kundi para sa grades eh. Ako dati, nung ako'y nag-aaral pa, nung college, IT kasi ang kinuha ko, may times na talagang tinatamad ako kahit puro numbers yan, puro logic. Gusto ko ng logic eh. Pero may times talaga kahit gusto ko ng logic, inaayawan ko siya minsan kasi tinatamad ako. Diba? So, ganun din pala sa salita ng Panginoon. May mga tao na ayaw na sumunod sa salita ng Panginoon kasi natatamad na sila. Ayaw na ng mag-Bible reading na kahit anong Bible verse, kahit anong Bible verse itapon natin sa'yo, Philippians 4:13. Tapos ano pa? Isaiah, ganon. John 3:16, yung pinakamanong Bible verse. Hala, walang pakialam. Hala ka. May mga ganun pala mga uri ng puso. Kasi natatamad na sila na parang wala na to sa kanila. Pwede nating ilan tulad to actually sa work. Sino rito matagal nagkatrabaho? Nagkatrabaho, taas kamay. Yun, di ba may times na tinatamad tayo mag-work? Nako, wag sabihin hindi kayo tinatamad. Nako, i-hire kita. Joke lang, pag di ka tinatamad mag-work. Ay, joke lang, ako pala yung, nagkatrabaho lang, hindi pala ako employer. So, I've been working kasi for more than 12 years now. So, computing nyo kung kailan ako nag-graduate. Huwag nyo naman alamin kung anong edad ko na. Pero, for more than 12 years in the IT industry, yun. May mga times na kasi, paulit-ulit na lang ginagawa ko. Para sa mga situation na parang tamad na ako. Di ba pag tinatamad tayo, ang isa sa reason natin, para tayo mag-resign. Di ba? Kaya pag tinatamad ka na, mag-resign ka na. Joke lang. Hindi will ni Lord na mag-resign ka, wag ka mag-resign. Okay? So, pero may times naman na kahit paulit-ulit na lang siya, pero dahil sa gusto mo, talagang gagawin mo siya. Hindi ka tinatamad. Di ba? Na kahit matagal ka na sa work, or OG, so mga young, mga millennials, OG,
The originals. The originals. Tama ba? Umali naman ano na naman, original gangster. Mga OG sa work. Kasi laging sinasabi sa akin na, 3 years ka na sa work, OG ka na dun. 3 years pa. Grabe. Pero ayun, kapatid, wag nating pagsawaan ang salita ng Panginoon. Amen? Lagi tayong mag-aral ng salita ng Panginoon. Wag nating tanggalin yung joy. Or wag nating hayaan na mawala yung joy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wag tayong magsawa. Wag tayong mawalan ng pag-asa. Huwag tayong mapapagod mag-aral ng salita ng Diyos. Pakisabi naman sa katabi, kapatid, huwag ka magsawa. Ayun, huwag ka magsawa, huwag tayo magsawa. Huwag tayo magsawa makinig at magpabago sa Panginoon. Sa kanyang salita. Actually, lahat tayo work in progress. May times na tinatamad tayo, kahit ako. Believe me. Okay? Pero ang ginagawa ko, I will always do my best na bumalik. Kung halimbawa man, tinamad ka na before, may chance ka naman na bumalik pa. Kaya mo yan, kapatid. Kaya natin yan. Huwag tayong titigil na magpa-correct, magpa-rebuke, magpa-encourage, at magpa-train. Na, actually, kahit part tayo ng cell diba? Or doing the ministry, kaso kung ang puso natin is tamad na tayo or we are lazy. Diba? Huwag sana ganun. Sabi sa 1 Corinthians 3:6, sa King James Version, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. The seed will not bloom unless we decide to make it bloom. Ibig sabihin, desisyon pala natin. Base na rin sa nabasa natin, si Paul ang nagplant, si Apollos ang nagwatered, ang Diyos ang nagpatubo. Hindi papatubuin ng Diyos ito kung hindi tayo magdedesisyon na, Lord, tama, ipatubo mo ang binhi na ito sa aking puso. Hindi yan dahil sa hindi yan dahil sa kung sino man yung kasama natin. It's our decision. We need Jesus, actually. Kasi may times sa pagtamad ng puso natin, matigas na yan. Huwag naman sana, no? Kung sana kapain natin yung gas. Kasi pag matigas na, kailangan durugin. Kaya may times kailangan durugin ng puso natin para lumambot. At hindi lalambot pag wala ang tubig. Tubig na nanggagaling kay Jesus. We need Jesus. Ang tubig niya ang magpapalambot sa puso natin. And I want to share this quote to you. Sabi doon, like a soil without water, a heart without Jesus will become dry and unhealthy. Like a soil without water, our heart without Jesus will become dry and unhealthy. So, sana talaga naintindihan natin itong type na to. And then, the second type of our puso is pusong bato. Yan. Kakantahan ko kayo. Di mo ba alam dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog. Kabisado ko to dati. Ngayon hindi na. So, yun yung pusong bato. Sabi doon, some fell on rocky places where it did not have much soil. It sprang up quickly, but because the soil is shallow, but when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no roots. The seed falling on rocky ground refers to someone who hears the word and once receive it with joy, but since they have no roots, they last only a short time. When trouble and persecution comes because of the word, they quickly fall away. Sabi doon, ang hindi kumakapit ang ugat sa ating mga puso, madaling madarang ng kaaway. Okay, madali tayong maggapi. Ito yung mga puso na nare-receive ang salita ng Panginoon. Ito share ko lang din. Ito yung mga salita ng puso na, ito yung mga salita ng Panginoon na you receive it with joy. Di ba? Ito, Sunday ito Wow, I'm so blessed. Lord, gusto ko na magbago. Lord, ang ganda ng iyong salita. Lord, wow,
nakaka-encourage, nakaka-amaze. Kaso ang nangyari ganito. Sunday yun Monday to Saturday, dumating ang iba't ibang uri ng mga problema, iba't ibang uri ng mga temptation. Example, may araw dyan na you are tempted na magkichismis. Chismis sa ating mga workmates. Yun. Sabihin na, uy, kilala mo si ganito? Alam mo, ang sweet-sweet sila na ganito. Di ba may asawa na yun? Kami from experience, May ganong O kaya sinasabi, uy, alam niyo ba na itong taong to, ang likot ng kamay nito? Ayun, yung mga gossip na yan. Di ba? And also, you are tempted na i-compromise ang faith natin sa trabaho. Yung mga under the table na ginagawa, ouch! Sakit nun, it compromises our faith. And may mga times na dumarating yung problema. And also, may mga shaking. Tapos nagki-question tayo, kung nagki-question yung mga tao sa paligid. Kasi syempre, sobrang tindi ng impact sa'yo with joy, last Sunday, so binahagi mo to, talagang tindi ng mga Pagdating ng Monday to Saturday, nagbago lahat. Di ba? May mga taong magpe-persecute sa'yo. However, mga kapatid, we are persecuted every day. When we become Christians, sabi sa Luke 19 verse 23, we are persecuted every day. Sabi doon, whoever wants to be my disciple and deny themselves, take up their cross and follow me. When we start to follow Jesus, persecution comes every day. It's not just sa school, it's not just sa work, sa lahat, sa pupuntahan natin, even sa bahay natin. Okay? So, kailangan magpakatatag tayo, kapatid. Huwag tayong papadarang sa mga sinasabi ng iba. Sabihin mo, Kristiyano ako sa salita, sa gawa. Huwag tayong huwag natin hayaan na there are persecution, yes. Huwag nating hayaan magpadarang sa mga persecution na to. Amen? Amen. Kaya daily battle to na ginagawa natin bilang isang Kristiyano. Ang matindi, kung hindi natin dinadaan to everyday, kung walang battle everyday, tanungin mo na sarili mo, Kristiyano ba talaga ako? Diba? That's very hard question to ask para sa atin. And I want to end this with a quote again. Sabi dito, a heart of stone is not rooted in the word, but it is rooted in the world. Okay? Ang pusong bato, Tagalog, ang pusong bato is not rooted sa salita ng Panginoon. Ito ay nakaroot sa mundo. Lagi natin pag-iisipan ito mabuti. And then the third one, distracted and worried heart. Other seed fell among thorns and grew up and choked the plants. The other seed fell among the thorns, refer to someone who hears the word, but the worries of life and deceitfulness of the well choke the word. So ito, may salita ng Panginoon na tanim. Kaso, ang naging problema, anxious. They are worried every day. Lahat tayo, don't get me wrong lahat tayo nagkakaroon ng problema. May times na talagang nagiging anxious tayo. Nagiging worried tayo sa hinaharap. Kanina actually napag-usapan namin about yung sa cell group about death. Di ba? Kasi iba siguro sa atin nag-iisip na, hala, kailan ako mamatay? Huwag naman sana ako mamatay bukas. Yung mga ganon. Huwag naman sana. Di ba? May mga ganon situation. And also, lalong-lalo na pag dumating si Judith. Kilala niyo si Judith? Tsaka si Bill? Naku! Naalala ko na. Pag dumating si Judith at Bill, tapos, alam niyo yun, hindi nag-balance yung sweldo nyo. Hindi nag-balance yung sweldo nyo sa bayarin nyo, patay ka. Mag-worry na talaga tayo niyan.
Diba? Kasi marami tayo iniisip eh. But then again, sabi nga, si Lord all-knowing yan. He knows. Alam niya pag tayo ay nagigipit. Alam niya pag tayo ay masagana. Alam niya pag kailangan na natin ang tulong niya. Again, ang kailangan na lang natin gawin ay humingi ng tulong sa Kanya. Ask the Lord. Kasi alam niya dadaanan natin sa buhay. And I do want to declare, ipopost natin na quote, i-declare natin sa bawat isa. Sabi doon, sabi sa quote, yan, huwag kang mag-alala, sapat ang biyaya ng Diyos sa pang-araw-araw. God will provide. Amen? So, ayan, nasaan na yung ano? Ayan, sabi doon, huwag kang mag-alala. Lagyan natin ng ano, para mas maging personal. Sabayan nyo ako. Lagyan nyo ng name nyo sa dulo. Huwag kang mag-alala, Paulo. Yun. Okay, pangalan mo. Huwag nyo na sabihin, ako din yun. Okay, sabihin nyo, huwag kang mag-alala, Paulo. Huwag kang mag-alala, Paulo. Sapat ang biyaya ng Diyos sa pang-araw-araw. God will always provide. Amen. Sa ganyan declaration, i-ano natin yung sarili that will lift up our spirits. And then lastly, faithful and fruitful heart. Ito yung last part na dapat natin i-attain. Sabi doon, ang saya nitong ano ko eh. Ayun. Sabi doon, there are still seed fell on good soil, where it produced a crop 160 and 30 times what was sown. Whoever has ears, let them hear. But the seed falling on good soil refers to someone who hears the word and understands it. This is the one who produced a crop yielding 160 and 30 of what was sown. Sabi doon, ito yung mga tao nakikinig sa salita ng Diyos na walang tapon. Yung tipong ang puso ng bawat isa ay matabang lupa. Okay? So, ito yung dapat natin i-achieve. Na pag may salita ng Panginoon na narinig tayo, ang puso natin will be like a soil na mataba. Na pag nilagay natin yung salita ng Panginoon doon, at pag nilagyan natin ang tubig na nanggagaling kay Jesus, ang tubig ng buhay, ito ay magbo-bloom. Amen? So sabi doon, there are good soil and bad soil. There are good seed and bad seed pala. So yung good seed, yung salita ng Panginoon. And these are some of the bad seeds natin. Isa doon is pride, rebellion, doubt, greed, anger, envy, gossip. Oh, di ba? Bad seed pala ang gossip. Naku, bawal makapag-chismisan. Naku. Fear, condemnation, at ungratefulness. Bad seed pala yun sa ating mga puso. Di ba? So let's be alert. Alam nyo ba, sabi sa Matthew 15 verse 13, every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Yung mga nasa puso pala natin. Pag hindi ito galing sa Panginoon at tayo lang ang nagpatubo nito, tatanggalin to ni Lord. At alam nyo ba, pag ang puso or something na may root na, ang hirap tanggalin, masakit. Di ba? Kaya it's either, dalawa lang yan. It's either ikaw ang magtatanggal mismo or si Lord ang magtatanggal nun para sa'yo. Huwag nating hayaan si Lord. So, I will just quote this last part. A faithful and fruitful heart is a heart full of Jesus. Amen? A faithful and fruitful heart is a heart full of Jesus. And I would like to ask the worship team, and I would like everybody to stand. Amen.
Gaya ng nabanggit kanina tungkol sa palay, alam nyo ba, yung lupa nun, kailangan araruhin muna para madurog at tumasok yung tubig. Kasi, katulad ng halimbawa, semento, kahit lagyan natin ng tubig ang semento, hindi siya papasok. Semento, matigas. Ang puso natin, hindi matigas. Ang puso natin, hindi semento. Ito ay lupa na may kakayahan na magpatubo. Kaso kailangan natin mag-araro. Minsan kailangan madurog yon, pinong-pino. At kailangan natin si Jesus once na madurog yon. Minsan dumarating sa buhay natin that there are many challenges in our lives. Sobrang daming challenges na ang puso natin durog na durog. Alam ko nararamdaman nyo yun, naranasan nyo na rin yun. At yung sa ganung pagkakataon, alam nyo, there's a good side on that one. Kasi pag durog na durog ang puso mo, at nalagyan ng tubig ng buhay, the living water, the Lord Jesus Christ, once na malagyan yan, it will definitely be a good soil ng salita ng Panginoon. Baka kapatid, minsan dinudurog ang puso natin kasi kailangan na dahil baka alam ng Diyos, matigas na siya. Kailangan ng araruhin. Kailangan ng maging pino ulit. And then once na maging pino, kailangan malagyan ng tubig para lumambot at mahubog. Ganun din sa atin. Sometimes God will break us into bits and pieces. But trust God. Always trust God. Kasi may plano siya. And there's an impression in me right now. Yung mga puso na sugatan, yung mga puso na durog na. As we pray, let's just lift this up sa Panginoon. Yung mga pusong ito, kailangan ng tubig na nanggagaling sa Diyos. We need the living water. We need Jesus Christ. And let us pray. Let's close our eyes. Hallelujah, Father. Lord, right now, we are praying, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, itama mo po ang aming mga puso. Lord, sa pagkakataong ito, may mga puso, Lord God, na durog na. At hindi namin alam kung anong gagawin namin, Panginoon. Lord, for those people, lift our hearts to Jesus. He knows. And He is the only answer. He has the living water. Para mabuo uli ang puso natin, kailangan madurog, kailangan mapalambot, at kailangan ma-mold ng Maker. He is our Maker. Hallelujah. Let's always ibigay natin sa Panginoon yung mga sitwasyon na buhay na minsan akala natin na, Lord, malayo ka na ba sa akin? Pero kapatid, He is always there. We need to trust God. You need to trust God right now. May plano ang Diyos sa buhay mo. May plano ang Diyos kung bakit nararanasan mo ang mga sitwasyon ngayon. At may plano ang Diyos kung bakit nandito ka, nakikinig ka ng mga salita, itinatama ang puso mo. Because God wants us to be molded according to His glory, to be molded according to His will. Kaya kapatid, isuko na natin ang ating mga puso kay Jesus. Hallelujah. We thank you, Lord. We lift this up to you, Panginoon. Ikaw bahala sa aming mga puso. Lord, even though we are crushed,
We trust in you. And Lord, ikaw bahala mag-heal nito because you are our healer. You heal our hearts. You heal our spiritual hearts, Lord. Maraming salamat po. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. And right now, ngayon po ay Communion Sunday. I would like to ask the 5 p.m. core leaders to pass on the elements as we partake this afternoon. Salamat. Hallelujah. Thank you. Amen. Lahat na po ba may elements? Yan. Amen. Before we partake these elements, we are remembering the death of the Lord Jesus Christ on the cross. Meron po reminder si Paul sa atin sa 1 Corinthians 11 verse 27 to 28. Kaya kung sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon, sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Before we partake the elements, let us examine ourselves. Let us examine our hearts and ask for forgiveness first. Kung meron man tayong pagkakasala sa Diyos. Remember what He did on the cross. What He sacrificed. His life. He sacrificed His dear life for us. For our own sake. He gave His only begotten Son for us because God loved us so much. Amen. Sabi sa 1 Corinthians 11 verse 23 to 26. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabi, siya ay pinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, our bread, na nagpasalamat at pinagpirapiraso iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So let's pray for the bread. Hallelujah. This bread, Lord, symbolizes the body of Jesus Christ na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Ang kanyang katawan na nakatanggap ng lahat ng pain, lahat ng insults, lahat ng suffering, all the transgressions. You have obeyed the will of the Father because you love us so much. You are beaten for us, Jesus. Thank you for taking place that we should be receiving, but you have ransomed us, Lord. This is why this evening, Lord, we thank you of your unending love as we partake this bread. Sabay-sabay po tayong kumain ng bread. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay bagong tipan na nagpapatibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain tayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Let's pray for the wine. Hallelujah. This symbolizes your blood, Jesus, na dumanak sa krus ng Kalbaryo.
We remember how you endured all the afflictions. Thank you, Lord God, because right now, because what you have done, you have given us eternal life. Nalinis na kami ng tuluyan. We are white as snow because of your blood. And we believe, Lord God, that we are healed right now. Our sickness, we believe our sickness is not part of our portion. And we speak and claim healing in your name, Jesus. I-claim natin ang kagalingan kung ano man ang meron sa atin right now. Because the Lord, because of His blood, we are healed. So for those people who are battling with cancer, or kung meron man have this pain sa likod, or pain sa mata, or sa shoulders, let's claim it in Jesus' name that we are healed. Hallelujah. Hallelujah. As we partake this wine, we anticipate, Lord, that we are looking forward sa iyong pagbabalik sa hinaharap. Sabay-sabay po nating i-partake ang wine. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let us pray as we close. Thank you, Lord God, sa sacrifices mo, Panginoon, on the cross. Because of that, we have our new covenant, Panginoon, between us and the Father. We are looking forward, Lord, sa iyong pagbabalik, Panginoon, sa takdang panahon at makikita ka namin face to face. Thank you, Lord, for letting us remember of our commitment to be Christ-like. We take up the cross every day and follow you, that we will not conform with the flow of the world, but to be transformed by renewing of our minds. We thank you, Lord. Hallelujah. So taas po natin ang ating kamay for the benediction. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace, both now and forevermore. Everybody say, Amen and Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Maraming salamat po and see you po next week. Amen.